Sino ba talaga si Maria Labo? Alamat lang ba siya? O isang halimaw na nagtatago sa dilim ng gabi? At bakit hanggang ngayon, sa bawat hating gabi, ay may naririnig pa ring mga yapak sa baryo ng San Roque? Sa katahimikan ng Barotac Nuevo, nananatili ang kwento ng isang panaderong nakaharap sa nilalang na gutom sa laman. At mula noon, walang sinumang naglalakas loob na umuwi mag-isa kapag sumapit ang gabi. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang gabi sa Barotac Nuevo. Sa baryo ng San Roque sa Barotac Nuevo, may isang maliit na panaderya na kilala sa tinapay na pandesal at ensaymada. Dito nagtatrabaho si Ramon, isang masipag na panadero na halos buong buhay niya'y ginugol sa pagmamasa ng harina at pagluluto sa pugon. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa magbukang liwayway at natatapos kapag ang huling batch ng tinapay ay nailabas na bago maghating gabi. Sanay na si Ramon sa katahimikan ng madaling araw, sa ingay ng kuliglig, at sa tahol ng mga asong nagbabantay sa baryo. Ngunit sa tuwing siya'y naglalakad pa uwi mula sa panaderya, nararamdaman niya ang malamig na hangin at ang mga matang tila nakamasid mula sa kadiliman. Ngunit sa baryong iyon, may isang bagay na kinatatakutan ng lahat sa pagsapit ng gabi. Maria Labo. Sinasabi ng matatanda na minsan na siyang nagtrabaho abroad, ngunit nagbalik na hindi na tao ang kanyang anyo. May mga alagang baboy at manok ang biglang nawawala matapos siyang makita sa paligid. May nagsasabing nakita siya isang gabi na duguan ang labi habang may dalang hilaw na karne. Ang mga aso'y palaging nag-aalulong kapag siya'y dumadaan. At may mga bata raw na nanaginip na tinatawag sila ni Maria mula sa dilim. Para sa mga taga San Roque, hindi siya basta alamat. Isa siyang bangungot na maaaring lumitaw sa kahit sinong lumalabas tuwing hating gabi. Bilang panadero sa maliit na panaderya sa baryo ng San Roque, sanay si Ramon sa walang humpay na pagod. Bawat madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na siya upang magsimula sa pagmamasa ng harina, pagbubuo ng pandesal, at pag-aalaga sa pugon na laging kailangang mainit. Madalas, hindi pa nakakatulog ang ilan. Gising na siya. At kapag lahat ay nagpapahinga na sa gabi, doon pa lamang siya matatapos. Ang kanyang mga kamay ay palaging may sugat at paso mula sa init ng pugon. Ngunit wala siyang reklamo dahil ang tinapay ang tanging kabuhayan ng kanyang pamilya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahirap para kay Ramon ay hindi lamang ang trabaho, kundi ang biyahe pauwi. Sa bawat gabing siya'y naglalakad sa madilim na kalsada, dala niya ang pagod, ang amoy ng harina sa kanyang damit, at ang bigat ng mga kwento ng takot na paulit-ulit na ikinukwento sa baryo.
Ang bawat hakbang ay tila sinusundan ng malamig na hangin. At ang mga alulong ng aso ay paalala ng panganib na maaaring sumalubong sa kanya anumang oras. Ayon sa matatanda, si Maria ay dating isang mabait na ina na nangibang bansa upang magtrabaho. Ngunit pagbalik niya, kakaiba na ang kanyang anyo. Maputla, payat, at tila may sakit. Ang nakakatakot. Madalas daw siyang nakikitang lumalabas tuwing hating gabi. At may mga alagang hayop na misteryosong nawawala pagkatapos. Kung dadaan ka sa kalsada ng Sitio Lawa ng mag-isa, baka sumalubong sa'yo si Maria. Sabi ng mga matatanda sa mga bata. At kapag gutom siya, hindi hayop ang hahanapin niya. Ang mga kabataan naman ay nagtatawanan at sinasabing urban legend lang iyon. Pero para kay Ramon, na laging naglalakad sa gitna ng gabi para umuwi, hindi biro ang takot na sumasagi sa kanyang isipan. Sa bawat dilim na nadaraanan niya, palagi niyang tanong sa sarili, hanggang kailan siya makakaligtas sa gabi? Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, naglakad si Ramon pauwi dala ang isang bayong ng pandesal. Pagod na ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa lamig. At mabigat ang kanyang mga paa sa bawat hakbang. Ang kalsada ay balot ng dilim. Tanging ilaw lamang ng buwan ang nagsisilbing gabay sa kanyang daan. Sa unay may mga huni pa ng kuliglig at alulong ng mga aso. Ngunit habang papalapit siya sa madilim na bahagi ng kalsada, unti-unting naglaho ang lahat ng ingay. Parang naputol ang mismong hininga ng paligid. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y pinagmamasdan siya mula sa kawalan. Huminto siya sandali. Nakikinig. Ngunit wala siyang marinig maliban sa tibok ng sarili niyang puso na kumakabog ng napakalakas. Sa gilid ng kalsada, may nakita siyang aninong nakaupo sa lupa. Babae ito na nakayuko. Mahaba ang buhok na nakatakip sa mukha. At nakasuot ng kupas na puting damit na tila niluma ng panahon. Akala ni Ramon, isa lamang itong lasing o taong naligaw sa daan. Dahan-dahan siyang lumapit. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Dala ng awa at pangamba. Ngunit nang itaas ng babae ang mukha, nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang mga labi nito'y basa ng dugo. At ang mga ngipin ay tila may nakasabit pang piraso ng hilaw na karne. Ang mga mata niya ay walang puti. Puro itim lamang. Parang walang kaluluwa. Sa malamig na tinig. Halos bulong ngunit malinaw na malinaw sa tainga ni Ramon, sinabi nito. Nagugutom ako. Kasabay ng salitang iyon, naramdaman niyang bumigat ang hangin. At ang malamig na simoy ng gabi ay biglang naging tila usok na pumupuno sa kanyang lalamunan. Nabitawan niya ang bayong ng pandesal. Kumalat sa lupa ang mga tinapay.
Ngunit ni Isay hindi gumulong ng malayo. Parang pinigilan ng paligid mismo ang kanilang paggalaw. Sa dilim ng baryo, si Ramon ay nag-iisa at kaharap niya ang nilalang na pinagmumulan ng lahat ng kwento't takot. Si Maria Labo. Nabitawan ni Ramon ang bayong ng tinapay at mabilis na tumakbo. Halos madapa sa pagmamadali. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa bigat ng paghinga. Habang sa likuran niya'y naririnig niya ang mga yapak. Mabilis, mabigat, at tila mas malapit ng mas malapit. Hindi iyon tunog ng normal na tao. Masyado itong mabigat. Parang yabag ng hayop na humahabol sa kanya. Bawat kanto na kanyang dinaraanan ay tila nilalamon ng dilim. Ang mga ilaw mula sa malalayong bahay ay parang unti-unting namamatay. Iniwan siyang nag-iisa sa ilalim ng mapanglaw na buwan. Sa bawat liko, pakiramdam niya'y hindi siya nakakalayo. Kundi paulit-ulit lang na umiikot sa parehong daan. Hindi ka makakatakas. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. At sumabog ang kaba sa kanyang dibdib. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, bigla siyang nadapa sa ugat ng isang puno. Sumakit ang kanyang tuhod. At sa pagkakatingin niya'y nakita niya ang babae. Papalapit. Nakayuko. Ngunit nakanganga na para bang gutom na gutom. Ang mga ngipin nito'y mahahaba, matutulis. Parang panggil ng hayop. At sa kanyang kamay ay may hawak na piraso ng hilaw na laman na tumutulo ang dugo. Sa desperasyon, dinampot ni Ramon ang isang kahoy na malapit at itinaas iyon. Lumayo ka! Sigaw niya, nanginginig ang boses. Ngunit hindi tumigil ang nilalang. Sa halip, sumugod ito at bigla siyang inatake. Nagtagpo ang kanilang mga braso. Si Ramon, buong lakas na itinutulak ang kahoy laban sa mukha ng babae. At si Maria Labo, umangasab at humahabol ang mga pangil sa kanyang leg. Naamoy niya ang mabahong hininga nitong amoy dugo at panis na karne. Sa isang iglap, kinagat ni Maria ang dulo ng kahoy at naputol iyon na parang tuyong sanga. Wala nang magawa si Ramon kundi sipain ito ng malakas. Tumilapon ang babae ngunit mabilis ding bumangon. Parang wala man lang naramdaman. Tumalon ito papunta sa kanya. At sa pagkakasalubong nila, nagawa niyang ibalibag ito sa lupa. Umalinggaw ang nakakakilabot na sigaw ng babae. Hindi tao, kundi parang huni ng hayop na sugatan. Sa gitna ng kanilang pag-agawan, bumukas ang pinto ng bahay ni Ramon. Ang kanyang asawa, takot na takot, ay sumilip at agad siyang hinila papasok. Sa mismong sandaling iyon na halos abutin na siya ni Maria. Bigla itong huminto. Tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. At mumisi. At sa isang iglap,
Naglaho ang babae parang usok na tinangay ng malamig na hangin. Naiwan si Ramon na pawisan, sugatan, at halos hindi makapaniwala kung ano ang nangyari. Ngunit alam niya, hindi iyon ang huli. Sa loob ng kanilang bahay, halos hindi makahinga si Ramon habang niyayakap siya ng kanyang asawa. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan. At ang pawis ay dumadaloy na parang ulan sa kanyang noo. Ang mga dingding ng bahay ay tila lumiliit. Pinupuno ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa alulong ng mga aso kanina. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Sunod-sunod. Parang may mabigat na nilalang na tumatalon-talon. Paikot-ikot. Ang kanilang ilawan ay nagpatay-sindi. At sa bawat kisap ng liwanag ay tila may aninong dumadaan sa bintana. Ramon. Malamig at basag na tinig ang narinig niya. Hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa loob ng kanilang tahanan. Dahan-dahang tumingin siya sa salamin sa dingding. At doon, sa likod ng kanilang mga refleksyon, ay nakatayo si Maria Labo. Duguan ang mukha. Nakangisi at ang mga matang itim na itim ay nakatuon sa kanya. Nabitawan ng kanyang asawa ang kandila sa sobrang takot. At sa pagdilim ng silid, sumigaw si Ramon. Ngunit nalunod iyon sa huling tinig na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagugutom ako. Mula nooy walang nang nakakita kina Ramon at sa kanyang pamilya. At sa bawat hating gabi sa baryo ng San Roque, may mga yapak pa ring naririnig sa dilim at tinig na bumubulong. Nagugutom ako. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.